May aircon ka na, may phone cooler ka pa. Yan yung i-review natin ngayon na nakita ko lang sa Lazada, ang phone cooler na mukhang aircon. Dating gawe, i-check natin yung temperature at subukan natin kung papalag talaga to sa mga gaming. Kaya sa mga phone cooler lover, kailangan yung panoorin ng buo to. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarentaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paul Techs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Okay guys, may phone cooler tayo dito na mukhang aircon nga. Then yung itsura nito is parang may pagka-split type siya. Yung box nito hindi ko na siya nakita kasi tinapon ko na at matagal na kasi sa akin to. Siguro nasa kalahating taon na sa akin to. At ngayon ko lang naisipan na i-review talaga. Pero yung presyo nito is nasa 400 pesos to 500 pesos. Yung brand naman nito parang wala siyang branding. Parang nakita ko lang parang RYRA, parang hindi siya kilala talaga. Pero sasabihin ko sa inyo yung honest review ko dito sa phone cooler na to. Kung recommended ko sa inyo o hindi, actually makikita nyo naman mamaya yan sa mga test na gagawin ko dito sa phone cooler na to na mukhang aircon nga. Dahil may katagalan na sa akin to phone cooler na to, medyo may dumi na siya ng konti dito. Tapos yung pagka-split type niya nga, alam niyo yung sa aircon, ito yon parang ganito. Pero ventilation niya yan. And ito naman yung fan natin. Tapos meron tayong power button dito sa gilid. Meron tong mode na number 1 tsaka number 2. Yung 1 medyo silent siya. Yung 2 naman malakas naman siya at yung isa is power off. Then sa taas naman may ventilation din tayo dyan. Tapos meron tayong Type-C port dito para sa power. Yan, hindi na siya micro USB ano. So mas maganda talaga na naka Type-C na tayo. Then yung clip nito, nagustuhan ko yung clip niya kasi hindi tumatama yung power button natin. Sa ganitong presyo, maganda talaga yung mga clip na ganito. Yan, dito lang talaga siya na-adjust sa ilalim. Tapos may mga screw tayo dito at yung cooling plate niya is aluminum, hindi siya rubber. Yan, ganyan yung itsura niya, kontrado siya. Pero sa itsura naman niya, naastigan talaga ako kaya ako siya binili. Hindi ko alam that time kung gaano siya kalamig. Kasi sobrang na-curious talaga ako kasi mukha nga siyang aircon. Ibig sabihin na malamig talaga, as in talagang parang nag-yellow, no? Pero i-test natin yan ngayon. So may kasamang cable to, pero yung cable niya nawala ko, parang puti lang yun. Pero gagamit tayo ng power bank ng Ugreen ngayon para ma-power on nga natin to. So isaksak natin. Yan, bali naka-on na siya. Pero ganyan yung tsura niya. So naka-off yan. Ito yung number 1. Hindi siya ganun ka-silent. Yan, narinig nyo ba? May sounds talaga siya na medyo maingay. O maingay talaga. Yan. Bali, number 1 pa lang yung pinarinig ko sa inyo. Ito yung number 2. Yan no. Parang engine na malakas. So, maingay siya. Tapos, ang napansin ko dito, may vibration siya. Yan, medyo nagbabibrate yung phone cooler natin. At sa cooling plate niya, medyo nagmo-moist. Yan, hindi siya ganun ka-moist pero at least indication na maganda yung cooler na to. Pero i-check natin yung temperature. So sa ngayon, ang pinakamalamig na temp niya, nakita nyo yung kulay black dyan, yun yung pinakamalamig. Nasa 17 degrees Celsius, which is sa mga ibang cooler o branded na cooler talaga, kapag inon mo yan, lalampas na siya ng mga 10 degrees Celsius o kaya mas pababa pa. So dito medyo may kainitan, 17 degrees Celsius. I-check natin mamaya o palipasin muna natin ng ilang minuto kung ilang temperature pa yung ibaba nito. So ngayon, iniwan natin ngayon na nasa 17 degrees Celsius. Bumalik tayo mamaya, siguro mga 3 minutes o 5 minutes, hayaan ko muna to. Habang naghihintay tayo, maglaro muna tayo ng konting laro. Yan, medyo nagugustuhan ko yung mga ganitong laro. Hello, kumusta Xiaomi? Okay naman po ako. Balita ko, nag-deadboot ka daw. Ay talaga? Ikaw yata yung nag-deadboot, hindi ako. Ikaw daw. Hindi nga ako, wala nga ako deadboot sa katawan. Diba, balita ko, yung 90 mo dati, yung Redmi 90, nag-deadboot yun? Oo, diba, pinahiram ko sa'yo yun, naging Poco M3, na-deadboot din yun. So, pareho tayong deadboot. Ay, ako. So, napansin ko na may moisture na siya, mas marami siyang moisture kaysa kanina, yan, nagbabasa. Yan, kita nyo ba? Nag-wet siya. I-check natin yung temperature ngayon. So, yung temperature na nakuha ko dito, pinakamababa, kung mapapansin nyo, nasa 18 pa rin.
At hindi nagbago yung temperature nito mula nung binuksan natin 17 to 18. Parang kanina iniwan natin ng 17 degrees Celsius tapos naging 18 siya. Ibig sabihin na hindi masyadong effective yung cooler na to. Hindi ko na i-test sa phone kasi hindi talaga siya effective. Ang gusto kong makita sa isang phone cooler kasi nasa 10 degrees Celsius pero nasa 18 pa rin. Mga 3 minuto o 5 minuto yung nakakaraan. Pero ito yung naging itsura niya kapag nasa phone. Yan, hindi tumatama yung power button. Medyo maganda naman siya kapag nasa phone cooler. Astig talaga siyang tignan pero hindi siya ganun kalamig. Hindi ko siya recommended talaga pero kung gusto nyo talaga na mag-collect ng mga ganito, pwede naman. Maglalagay ako ng link sa description. Pero para makita nyo kung anong sinasabi ko sa mga branded na phone cooler, kung ano yung mga ideal na temperature natin, i-check natin tong Flyde GB6 na to. So ito yung Flyde GB6 natin, naka-on na siya. I-check natin yung temperature ngayon abang kaka-on niya lang. Yan, nakita nyo ba kung anong sinasabi ko? Nasa 4 degrees Celsius lang kanina, pero ngayon nasa 2 na siya or 1. Yan, lapit ko nga ng konti. Yan. Ibig sabihin na effective talaga yung phone cooler na ganito sa mga branded na phone cooler. Compare natin sa hindi branded, medyo mainit yung mga phone cooler na yon. So dito kung mapapansin nyo, sobrang lamig niya. Pag saksak ko pa lang nasa 4 degrees Celsius na siya, pero ngayon nasa 1 degrees Celsius siya. Ibig sabihin na effective yung mga ganitong cooler. Mamaya mag-negative pa to. So pabayaan muna natin. So yung temperature na nakikita ko dito parang nasa 0.8 degrees Celsius siya. Ibig sabihin na malamig na yun ha. Pero kapag iba yung room temp natin, mas lalamig pa to. Yun. Sobrang moist nyo. Yan. So kapag bibili kayo, branded talaga. Flyde G, Black Shark, mga ganon. At pakikinabangan talaga natin sa mga gaming. At ang napansin ko naman dito sa phone cooler na mukhang aircon na to, hindi masyadong lumalabas yung hangin sa hinsik niya. Kaya naiipon talaga yung init. Kaya hindi siya masyadong lumalamig. Medyo malayo kasi yung fan nito dun sa hinsik niya. Dito lang kasi tsaka dun sa baba. At hindi talaga magiging effective kasi naiipon nga yung init dito sa loob niya o dun sa heatsink niya. Talaga hindi niya mapapalamig talaga yung cooling plate dito. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Sana nag-enjoy kayo. At sa mga nasa Premiere, sobrang salamat po talaga. Once again, ako po si Paul.